We got a little issue. I feel your chest, but I can't find your heart. Got more muscles than the ocean, sculpted like an ancient god. Good morning guys! Welcome to another vlog. So, pinakita ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo yung morning routine ko dito sa apartment bilang isang ganap na tambay. So, gumigising ako mga around 9 o'clock in the morning and then I start my day with a glass of water. Then after 30 minutes, saka ako magtitimpla ng kape and then kakain ng tinapay or mag-breakfast na. So, yeah. Mamaya iinom ulit ako ng gamot sa ubo. Itong Lagundi Leaf Clemex 40 for the cough. Kasi yung ubo ko parang 2 weeks na siya hindi naalis. So I decided to buy this Lagundi. Sana effective to kasi ang pagkakabili ko nito is 161 pesos. Medyo mahal siya. Ang pag-inom nito, 4 times a day or 3 times a day. So, kahapon, nagsimula na akong uminom nito pagkabili ko. And, today also, hanggang sa maubos ko. Hanggang sa gumaling yung ubo ko. Tapos, meron ditong charan! Laranghita or dalandan or sintonis. Maasim. Bigay lang ito ng kapitbahay. Kape tayo. Nag-makeup lang ako para magkape.
wala din mangyayari. Makakain ko din yung lipstick ko. Wala nangyari sa buong maghapon ko, kundi kumain, matulog, mag-games, mag-cellphone. Hindi rin ako nagbablog. Kasi yun lang naman talaga yung ganap for the past 1 month. Kain, tulog, kain, tulog. Tapos, nagkakasakit pa ako. Halos hindi na ako nawala ng ubo, ng sipon, ano ba yan? Lumatanda na talaga tayo. Wala nangyari dun sa pinifilm ko na, ano yun? My morning routine. Kasi pagkatapos kong kumain ng breakfast, ganun na lang naman. Mahihiga na naman ako, tapos magigibs na naman. Hindi naman makapanood sa YouTube. Binilisan ko na yung pag-ubos ng tinapay kasi nagbabantay ako dito ngayon sa tindahan ng kapatid ko. Ayan, sa munting tindahan. Bantay ako sa munting tindahan kasi yung isa kong kapatid na nagbabantay talaga dito. Bumibili ng load dun sa, sa Makiling. Sa Kalamba. Kasi naglo-load din sila dito. Ayan. Dami lang. Ang benta ng mga nila dito, ng mga grocery, I mean yung mga daily basic needs, napakabenta kasi yung mga customer nila, yung mga nagbo-board lang din dito sa apartment. Kaya, tsaka nag-iisa lang siyang tindahan dito. Buti nga naisip ng kapatid ko na magbukas ng sari-sari store, small sari-sari store. Mabili din siya. Kailangan lang talaga mayroong magbabantay kasi syempre siya nagtatrabaho, tapos ako siguro next month mag-a-apply na rin ako ng trabaho kasi hindi naman pwedeng hindi na tayo magtatrabaho kasi meron tayong junakes na nag-aaral. Hindi sapat yung ipon ko para hindi magtrabaho. Of course, kailangan natin magtrabaho, di ba? And ang ating YouTube career naman is hindi makakabuhay ng pamilya. YouTube career talaga ang tawag. Alam naman natin na mayroong, ano ba yung langaw na yan, sumasali sa vlog ko. Alam naman natin na mayroong pera sa YouTube, pero sa kagaya ko na small YouTuber, walang masyadong nanonood, nagsisimula pa lang, hindi ganun. Walang masasabing kita kasi dapat ang normally na kumikita na isang YouTuber is monthly meron na siyang salary. Pero ako, isang beses pa lang ako sumahod. Asa na ba tayo? May bumili kasi. Ano yun yung sinasabi ko na nandun tayo sa sahod ng YouTube eh. Yun. Simula nung mag-umpisa akong mag-post ng video sa YouTube, after 1 year din saka ako nagsahod. After 1 year yun simula nung mag-post ako ng video. Then after 1 year saka ako nagsahod. And then until now hindi pa ako nakakasahod. Magto 2 years na akong, total is 2 years na ako nag-YouTube. Pero maybe next month meron na. Kasi nakikita naman yung revenue. Meron yung parang account, gano'n. Tapos nakikita mo yung amount, kung may asawarin ka na or what. So, I hope next month meron na. So, kung aasa tayo sa YouTube, magugutom tayo. Kasi, sa kagaya kong small YouTuber, walang masyadong earn. Yeah. Of course, abroad naman, of course, malaki ang kita. Kaso nga lang, ibig yun, malayo ka sa family. And then, basta, hindi rin madali ang magtrabaho abroad. Kasi, malungkot, ma-homesick ka, ganyan. And, kaya naman ako bumalik na dito sa Pilipinas. Kasi, of course, tapos na yung contract ko. Kaya yun. So, maybe after a year, saka ako mag-a-apply ng trabaho abroad. Pero sa ngayon, ang plano ko, dito ako mag-apply sa Pilipinas ng trabaho bilang isang factory worker, ganyan. So, just try my luck kung
kung enough yung sasahurin ko para sa aming dalawa ng anak ko. Kasi ako lang naman ang bumubuhay sa anak ko. Wala namang ibang tumutulong sa akin, of course, kasi wala naman tayong habebe, wala naman tayong honey my love so sweet. Charot. At yun nga, kailangan nating kumayod. Natutuwa ako kanina dun sa comment na nabasa ko dun sa isa kong video na may nag-comment kasi doon na isa daw siya sa mga viewers ko. Tapos sabi niya, nalulungkot daw siya na hindi na ako babalik sa Singapore para magtrabaho kasi nakikita daw niya ako sa Lucky Plaza. Hindi ko alam kung mayroon ba silang business doon kasi yung asawa daw niya doon nagtatrabaho. Kaya andun din siya sa Singapore. Siya nakakatuwa naman kasi merong may nakaka-appreciate pala ng video ko kasi yun nga, nagugustuhan niya yung video ko. Sa'yo sis na nanonood, maraming salamat kasi sa mga ganong comment, alam niyo yung pakiramdam na kahit walang sahod, kapag may ganong nababasa kang comment, ang sarap sa pakiramdam, alam niyo yun na merong nakakagusto sa video mo, sa mga pinagagagawa mo, basta nakakasaya ng puso. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya nung nabasa ko yung comment mo. Kasi, alam mo na as a small vlogger na hindi madali na mag-earn ng viewers. Kasi, marami dyan na mas magagaling mag-vlog. Ito yung ginawa kong makeup kanina. Nag-nude lang ako ng lipstick. Yung lipstick na galing kay Sis Vilma. Tapos, nag-try din akong mag-eyeshadow. Yan. Paano ba makikita yan? Eyeshadow. Wala akong mascara kasi naubusan na tayo ng mascara. Pero siguro kapag lumabas ako, bibili ako ng mascara doon sa Walter. Mahiling kasi. Nagbukas na yung doon, Watson. Dati walang Watson dyan sa Walter. And, yeah. Tapos, yung ginamit ko ng kilay, yung sa Daiso. Yung ginamit ko nga pala na eyeshadow, ito yung galing kay Sis Sabrina. Yun yung gift niya sa akin ng birthday ko.